morning, good afternoon, and good evening po sa lahat. Sa ating mga subscribers at masulok na mundo, maraming salamat po sa patuloy niyong panonood at pagsuporta. Dahil holiday dito sa aming bayan, ay nabigyan na naman po tayo ng pagkakataon upang bisitahin ang ating taniman at titingnan natin kung ano ang pwede nating pitasin dito. Ito yung continuation ng ating bahay kubo. Nasabi ko po doon na babalik po tayo ng hapon, kaya lang dahil nagkaroon po tayo ng biglaang lakad, hindi na po natin nagawa na bumalik dito. Napakaganda po ng araw ngayon. Maya't maya ay nagtatago si Haring Araw. So napakaganda po ng timing ng pagpunta natin dito at magagawa po natin ng maayos yung ating mga gawain dito sa bukid. So mamayang konti ay pipitasin na po natin yung mga bunga ng ating mga talong na pwede nang pitasin, katulad po nito. Ilang araw pa ito, siguro titigas na yan, so hindi na natin siya pwedeng gulayin. Pagkatapos nito ay magdidilig naman po tayo ng ating mga halaman. So ito, meron na rin po tayo ditong bunga ng sitaw. Yan. Ewan ko po kung anong klaseng sitaw ito, pero mahaba po siya. Kaya lang hindi po natin nadala yung ating pambalag. So siguro babalikan na lang po natin sa susunod na mga araw. So samahan niyo po ako at pipitasin na natin yung mga talong na pwede na nating anihin. So meron tayo ditong isa. So ito, medyo malalaki na siya. Pwede na nating pulamin. Tatlo. Yan, tingnan nyo, ang lalaki. Siya nga po pala, tinanim natin ito noong buwan ng December pa yata. So 3 months, after 3 months, ito meron na tayong inaani. So ito po ang isa sa kainaman kapag meron tayong bukirin na pwede nating pagtamnan, pwede nating maging pasyalan, at the same time pwede nating pagkuhanan ng pagkain para hindi po tayo nakadepende sa gulay sa palengke. So ito medyo maliliit pa. So ititira muna natin ito. Meron tayong 2, 4, 6 na piraso. Yan. Atin ituloy yung ating pamimitas. Dumating po yung ating mga kaibigan dito. At titignan namin yung mga sanga ng puno ng mangga na pwedeng putulin, bawasan para lumiwanag yung paligid. Ito po yung mga natumba nung panahon ng bagyo. So hindi na rin sila namumunga. Mapuputol na po natin ng mapaginabangan pa. Awen nong kastanan. Wen. Amin na kita nagtumba ke katunukan. Wen, balinatan. Mabalinata. Wen, atin ni sakto atin. Wen, ipungit yo dito yun no no. Kaya. Wen, atan. Wen. Aji timba der. Madin. Ni agitan ni nagado. Lima pa rin ito. Tapos atin ni. Agitoy manong. Ati katarata sir. Ati ni atoy. Kuha na ta. Kanata ni isa 2, 3. Talo. Tanga talo. Ati na ini. Ano may katjinti ko? Wen, pati ata. Ta lumagpas gamin ni Jay Banger. Tapos atoy. Atoy duwang atoy. Wen. Itoy. Ito pa rin Atoy. Ati gamin bimbangiran Wen. Ati katanatan. Wen. Atoy nga atoy 1, 2, 3. Kanatoy. Kanatoy ni manong. Ata. Wen. Ata. Wen, bimbangiran ko na. Ate ini
Supay na eh. Ura ka rin, binangan at kataming patam na eh. Wala na tambay isa. Ata. Gata baba. Hindi na kayo. Kinatoy. Atoy. Atoy, dati baba lang. Pinagkita. Wala atoy. Total atoy. Uray ko ah. Dati mo't Ngataw. nasakupan ti solar. Wen. Kita na eh. Kita ang bulbulong ng kita. Wen. Kita amin. Kita sa tao eh. Pangkayot tao. Ata mo balin siguro. Ah, sige, wen, katantitan. Nababa mo lang yan eh. Pangkayot pa rin. Ata pa lang siguro. Nga nag-gini ah. Adyo nagtumbang adya. Wala, sige parigan mabigyan. Adyo nagkasya eh. Wala. Tapos ay, Hati pa lang. Medyo ado dito yun eh. kawatan na. Kita pa rin nagkadada. Tano lumawag. Kaya po ni Marong Mutaka. Wen. Tano lumawag. Pati ni, ito pa yung tatoy. Si Ton. Panood na si Sandag na. Wen. Tama. Oo. Yan ka right. Tapos numan ti malayo, dumawal takto lang ti pang tuno-tuno. Kumbaga, at least nalibriyak dyan pa nagpukanan. Ayun nga natatagad, dapat uring nga ko ide. Nainot eh. Yes, so umalis na sila at nandito na rin lang tayo. Ayun yung ating kubo sa kabila. Dito na rin lang tayo, check natin yung muhon. Kasi nag-araro sila rito sa kabila. Baka tinamaan. Kahoy lang kasi yung nilagay kong poste. Para hindi matamaan kapag may nag-aararo. Iba kasi may-ari na ito. Ito, ganda. So bali yung manggahan na yan ay sa amin pa rin. Ganda ng panahon. Hindi maaraw. So bali kung titignan, parang tinamaan siya. Pero hindi dito banda yun. Yun ang magiging tapat niya banda eh. Ayun, nandito siya. Nandito pa yung mukhang. Ito, natanggal na yung ano, yung poste nilagay ko. Ayan. Yun yung hukay niya. Yun. Ayan. So ito yung poste. Muhon. Nabali na rin. Bali, lalagyan natin yan ng ano, ng konkreto na poste para hindi na matanggal. Dito naman tayo sa kabilang side. Bale, ito yung pangalawa. Tatlong diparte kasi ito. Ayun yung ating kubo. Dito yung kalahati banda. Tapat nun, banda ron. So dito, nung nag-araro dito ay tinamaan din. Saan na siya? Banda. Tinakpan ko yun eh. Ito banda yun. Tignan natin kung nasaan ang muhon. Ito yung palatandaan ko dito kasi ito yung parang mushroom o ang tawag dito, kabute ng puno, kabute nung ano, nung kahoy na nilagay ko. So bale ito siya. Yan, tinamaan din po ng ano, traktor, no? Nagtraktor sila. So bale takpan muna natin. Yan, tapat na ito. Nandun naman sa kabila yung isa. So ayan, bali diretso yan. So bali tatlong diparte po ito. Yan. Ito at yung sa kabila. Bali ito sa auntie ko. Yan. Subdivide na po kasi ito at nahati na sa aming magkakapatid. So kanya-kanyang na
muhon. So ito naman po yung isa, bali may tubo dito. Kaya lang wala ng takip. Kailangan malagyan ng takip to. Balikan natin, lagyan natin ng takip. Bali ito naman yung isang muhon. Yan. Yan, kulay blue. Yan siya. So bali diretso po yan doon. So bali yung nakabakod na yan ay yan yung sa akin hanggang dito pa yan. Yan. Dito naman tayo sa kabila. Ito yung mga natumba ng panahon ng bagyo. So yung mga mangga na pinakita ko sa mga kaibigan natin kanina ay puputulin po nila. Gawa ng hindi na rin namumunga. So para mapakinabangan pa. So ito yung isa. Yan, tabi-tabi po. Yan, isang muhon. So ito, iba na ang may-ari po niya ito. Inchik na may-ari na ito. Bali, ito yung isang side. Ang ganda niya dun. Sa dulo. Ang haba po nito ay 300 meters. Approximately 300 meters. Mula dyan hanggang dun sa dulo. Dun sa kabilang dulo dun. So ayan yung ating gulayan. Saan yun yung ating kubo. Yun yung panahon, medyo maulap. May nagbabadyang ulan. Meron po yatang low pressure sa parting Visayas, sa may Surigao. Visayas ba yun? Basta ganun. So ayan po yung ating kubo. Ayan. Pasok na tayo sa ating gate. Pasok na tayo dito sa ating uy, nagliparan ng mga manok. Gulat pa ako dun. Dito na tayo sa ating kunting kubo, ang pamana. So heto na yung ating talong kanina. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron tayong 6 na talong. So gagawin naman po natin ngayon ay magdidilig. Dilig tayo. Pagkatapos natin siyang saktan. Pagkatapos natin siyang anihan, siyempre didiligan naman po natin siya para hindi naman siya magtampo. Yan. So ito yung ating pandilig. Tigi isang baso, tigi isang tabo. Yan. So bali ang source of water po natin dito ay poso, bomba, ayun sa Ilocano. Wala pa tayong linya ng nawasa dito. Kasi yung right of way ay wala pang kalsada. So baka mamaya ay maararo ng traktora. Pero kuryente meron na po tayo dito. Meron na ako kuryente dito. Pwede exercise. Po tayo dilig-dilig para dumami ang pipitasin sa susunod. Pero alam nyo master, mukhang makulimlim oh.
Baka pagkatapos nating magdilig nito biglang umulan. Sayang effort natin. Ayun. Paano masabi? Wala nang araw, madilim na. Tansyahin po natin. Di bale, hindi naman masasayang. Pag umulan, swerte. Pag di umulan, swerte pa rin nila ang halaman natin. So halos lahat po sila ay mumulaklak na. Ito, naabunuhan na po itong mga ito, pero siguro kulang siguro sa dilig. Busy yung ating kaibigan. Siya po kasi ang nagtanim dito. Ako ang bumili ng seedlings. Siya nagtanim. Dahil busy po tayo ng araw na yon, yung araw ng pagtatanim. So hindi po natin naharap na magtanim. Yan, ito ang ganda. Ang ganda niya. Bigyan lang natin sila ng tig isang tabo. Sakaling umulan po mamaya swerte. Dito sayang itong mga to kasi kinain ng kambing yung mga dahon. Yan, hindi natin makontrol yung mga kambing. Nauuna pa sa atin Yan. Balik tayo sa pagkukuha na ng tubig. Yan, napakadilim. Mukhang uulanin tayo ngayong araw na ito. Siya nga po pala yung palang puputulin ng mga kaibigan natin ay uulingin daw po nila. Gagawin nilang uling. Tinatanong nga nila sa akin kung ilan daw yung ibibigay nila sa akin. Sabi ko naman, hihingi lang ako ng pang-ihaw-ihaw namin na uling. Parang tulong na rin natin sa kanila kasi ngayong panahon na ito, tapos na yung pagtatabas ng tubo at pagtatanim ng palay, wala silang trabaho. So yung mga pamilya kailangan kumita sa ganung paraan. Natulungan natin sila, natulungan din nila tayo kasi nga hindi na tayo mag-uupa ng magpuputol, maglilinis ng mga sanga. Sila na, yun na yung pinaka upa nila. May uling pa tayo. Let's go. Meron naman po tayong dyan, makina ng patubig. So mapapansin nyo may mga dito, may mga tubo. Yan. Yan. Nung araw po kasi ito puno ng papaya ito. Yan. Lahat ng mga yan, ito 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bali 6 po yan na nakaangat. Sabihin 6 po yan na kinon namin. Ano yung tawag doon? Tinambakan. Kinuha namin yung lupa dito tsaka nilagay doon. So bali yan ay 7. Tama ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pala. So ang purpose po niyan ay pagtatamnan sana ng papaya. Ayun yung mga papaya. At yan na lang pong natira. Ayan. So hindi po success yung mga papaya dito banda. Siguro hindi nila kapad yung lupa kasi ang lupa po dito ay medyo medyo clay ng konti. Ay ang gusto ng mga yan syempre yung loam para hindi matigas, at isa pa medyo elevated yung lupa. So
nahirapan silang kumuha ng source of water sa ilalim kung hindi mo sila sprayhan. So bali pinapatubigan po natin dati yan mga yan. So etong mga ito, lalo na itong mga kwan na yan, talong na yan, nangangailangan sila ng tubig dahil nakaangat sila dun sa natural land. So yung ugat nila hindi naman ganun kalalim, so dumidepende na lang sila sa ulan, sa ating pagdidilig yan. Kung meron mang konting basa, konti lang, kaya hindi ganun kalaki yung kanilang size ng puno. Ayan. So yan po ang istorya niyan, kaya makikita nyo elevated itong 6 na kwan na ito, lugar na ito. So ginawa po natin silang taniman ng papaya nung araw. Ayan, meron pa naman mga natira doon, ilang puno, 1, 2, 3, 4, 5, pero 6. So 1, 2, 3, tatlo na lang yung may bunga. Ayan. Siguro nasa 3 years na rin po ito, medyo matagal na rin. At hanggang ngayon pinakikilabangan pa rin natin. Panggulay, minsan madadatnan mo dito, merong hinog na. Mababait naman po yung mga tao dito, kahit na may mga hinog na papaya, hindi naman nila kinukuha. Palibasa, kapag nagpapaani po tayo ng mangga dito, open po. Kung sino yung mga dumating, kung sino yung mapadaan, ay binibigyan po natin sila. Na namin sa tatay namin, kasi nung araw kapag nag-aani siya ng mangga, namimigay siya sa mga taong dumadaan, napapadaan, sa mga taong humihingi. Kaya naman siguro pagdating ng taniman or ng pagpapabunga, hanggat may bunga na siya, hindi nila nahihiya silang kumuha hanggat hindi nag-aani. Yan po ang namana natin sa ating yumaong ama, yung pakikisama sa tao. Ang sa ganun ay hindi tayo pagsamantalahan kapag tayo ay wala dito. So tingnan nyo yung mga talong natin na yan. Hindi ko alam na ganyan nakalalaki yung mga talong na yan. 2 weeks din po siguro akong hindi napasyal dito, pero nakita natin meron pang bunga. So maliit lang po yung bakod natin. Dati yan 4 feet, pero lumundo na ng lumundo sa katagalan ng panahon. Mga 10 years na rin po yan. Kayang-kayang hakbangan, kayang-kayang pasukin ng tao, pero mababait ang mga tao po dito. Hindi po nila tayo pinagsasamantalahan kapag tayo ay wala dito. Yan, dahil siguro sa pakikisama natin sa kanila. At karamihan po dito ng mga nagkakambing, since dati may kambing din po ako, ay nagpaalam po sila na kung po pwede silang magpastol ng kambing sa silong ng mangga, lalo na kapag panahon ng tagtanim. Kung mapapansin nyo, puro tubo yung ating mga paligid. So nakikiusap sila na kung pwede ay magtanim sila or magpastol ng kambing sa ating manggahan. So syempre, for humanitarian reason, hindi naman abot ng kambing yung mangga, pinapayagan po natin yan. At least yung mga taong yan ay nakakatulong, dahil sa pagbibigay natin ng permiso na sila ay makapagpaston ng kanilang kambing. Ang pakiusap ko lang po sa kanila ay bantayan ng ating kubo, ang ating mga pananim, para hindi po mawala. Pang ilang timba na ito? Pangatlo. So yan naman po yung kondisyon ko sa kanila, na sana ay pagmalasakitan din nila yung ating mga pananim pag wala tayo dito. I-report sa atin kung ano ang nangyayari. So yun, ginagawa naman po nila. Makikita nyo, minsan may mga nahihinog na din po na papaya dyan, hindi naman nawawala. Pangatlong igib. Ang dami, mahirap din palang
maraming pananim. Mahirap na masarap kasi may anihin ka. Kaya lang, kailangan mong diligan para gumanda yung tubo at mamunga pa. Ito mga ito parang nabansot, kulang sa tubig eh. So malapit na tayong matapos dito sa talong. Susunod naman natin yung mga sitaw. Itong mga ito, kung nandito po sila sa may pagitan ng tinambak natin, siguro medyo nakaka-absorb sila ng tubig, medyo mababa sila. So dito sa paligid ay meron na din pong mga nakatanim na ayan, malunggay, kaya lang yung iba namatay. Ayan, may mga kuwan na siya, yung iba namatay. Ayan, meron na silang mga kuwan, dahon. So ito yung ano, tinatawag po nila na miracle fruit. Yung parang nyog, yung kanyang bunga, tapos ginagawang juice. Sometimes there's no one else who loves me like you used to. Sometimes we're not ourselves. There's no one I can turn to. And I know all the feelings that we shared are in the past. And I know your relationships are never meant to last. And I'll take some time, but I'll be alright. We're moving on. We're moving on. I know times are tough, but I've had enough. Moving on. We're moving on. We're moving on. Sometimes there's no one else who loves me like you used to. Sometimes we're not ourselves. There's no Ayan, tapos na po tayo magdilig. Ayusin lang natin konti itong mga ano, sitaw. Ayan. Paakyatin natin sila sa ginawa nating balag. Magapang na po sila kung saan saan eh, para isa lang yung pupuntahan direksyon ng kanilang paglaki. Akyat sila rito, then lalagyan natin ng tali. Ito pa. Ayan, akyat dito. Ito pa. Nag-wild na.
ka din. Ito pa. Oops, yeah. Naligaw na landas. Pati sitaw pala naliligaw na landas. Paano masabi? Okay, lalagyan natin yun, yung poste na yun, lalagyan natin ng tali papunta dun. Tansi, marami po ang tansi dun, hindi lang ako nakapagdala. Para yung mga yan maayos po na nakatayo, hindi nakahiga-higa. Gawa nung malakas po ang hangin dito pagka minsan mababaw lang po yung pagkakalagay niyan. Kailangan natin lagyan ng tali. Maglalagay naman po tayo ng poste para sa kamatis. Kasi mga kamatis ang bango nung amoy nung dahon ng kamatis. Lumabas yung mga tok sa katawan natin.
kamatis, may mga poste na po siya para hindi nakadikit yung bunga sa ano lupa. So okay na rin yung ating mga balag, pero ayusin po natin yan. Magseset ako ng isang araw para lagyan ng tansi. Yan, poste na yan, dire-diretso doon sa poste na nasa gitna, dalawa, tas yun sa dulo. Lagyan natin yung tansi para nang sa ganun hindi gumagalaw yung mga poste. At meron pang pagsasabitan yung mga umuusbong na mga talbos. Tapos dito hindi natin kinuha lahat yung mga yung mga talong, meron pang mga maliliit. So sayang naman kung kukunin na natin yung mga yan. Dire-diretso pa rin po yung kanyang, ito may 4 at maraming bulaklak. Ayan. Ayan. 4 siya at maraming bulaklak. Ito medyo may malaki na dito. Meron na din dito. Siguro next week pwede na natin kunin yan. Po yung iba. Ayan, hanggang doon. Ayan. So okay na yung mga balag natin. Pafinalize na lang yan. Isang araw, magsiset tayo ng isang araw. Tingnan nyo ang panahon, napakakulimlim. Pagkatapos nating magdilig, ayan, mukhang uulan. Diyos ko. Pero okay lang. At least umulan o umaraw, matuloy o hindi, at least nakapagdilig po tayo. Naayos natin yung mga pananim natin ng konti. Nakapaglaan tayo ng oras para sa mga tanim natin. Bukas meron na namang trabaho. So meron tayong nagawa ngayong holiday. So ngayon naman ay tingin tayo ng pwedeng mauulan. Yan, meron ditong 1, 2, 3, 4. Ayun, may maliit pa doon, 5. Ito may isang bunga. Tapos dito, ito medyo marami, nga lang maliliit. Ayan. So kukuha po tayo ng gugulayin natin. Masarap ito eh. Dito may mga malalaki pa. Tapos meron pang nakaabang sa taas. Dito na lang tayo kukuha. Walang tayo ng isa. Nagugulayin natin. Ito na siguro maliit. Ito lang maliit. Sasama lang natin sa tinolang manok. Ayan. Oops, nakakuha tayo ng isa. So meron pa natirang sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 na malalaki. Ayan. So tama na ito. Yun po ang kasarapan dito sa bukid. Kapag meron kang tanim, punta ka lang dito, mamimitas, hindi mo na kailangan bumili. Yan, so meron tayong talong, meron tayong papaya. Mga master, nagpapakuha ng mangga si Mrs. So kukunin na tayo ng Indian mango. Ayun. Tingin tayo dito ng mangga. Makakuha tayo. Ayun, meron dun sa labas. Ayun. Sarap ito sa alamang. Tapos na po yung ating pagdidilig at pag-aayos ng ating mga pananim. Na-check na rin natin yung paligid kung okay ba. So hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa video. Pindutin na yung subscribe button na yan. Nang sa ganon ay maging updated ka sa mga susunod pang mga videos. So ang oras po natin ay 11:26 na ng umaga. So medyo gutom na rin po tayo. Hanggang sa muli at maraming salamat po sa panonood. God bless.